Hello guys! Magandang umaga, magandang buhay! Welcome back to my channel! So, ayan guys, welcome back to my vlog and another informative video na naman tayo for today's video. Oh, ano to? So, ayan, yun, for today's video, sa mga baguhan dyan, para sa mga baguhan dito sa UK na naghahanap kung paano kumuha ng driving license dito sa UK kahit na wala ka pang experience sa pagdadrive ever. Kasi ganun ako. So yan, isi-share ko sa inyo kung paano ko siya nakuha. Ang aking provisional license, kasi yun yung tawag sa license dito. Parang student license siya, but ang kaibahan sa Pinas is, sa Pinas kailangan mo munang matutong mag-drive, 'di ba? Bago mo makuha yung student license, kung hindi ako nagkakamali. But dito guys sa UK is baligtad. Kailangan mo munang kumuha ng student license ng provisional ang tawag nila dito. Provisional driving license ang tawag nila dito para ikaw ay makapag driving lessons, kasi yun yung mga unang hinahanap. Kunwari enroll ka sa driving school, yun yung una nilang hahanapin kung meron kang provisional driving license, kasi hindi ka makakapag makakapag-aral pag wala ka pa nun. So, yun yung ating itatakal ngayon for today's video, at meron akong mga listahan. So, ayan, there's two ways na pwede kang mag-apply ng driving license dito sa UK. First is pwede kang mag-apply by post, and the second is pwede kang mag-apply online. Ang ginawa ko is online kasi mas convenient sa akin yon. Hindi na ako lalabas-labas and everything. Minsan na lang ang labas, kasi pagka post yung pinili mo is pupunta ka ng post office and then hihingi ka sa kanila ng form, and then if you fill up mo yon and then isa-send mo sa driving license agency. And then ako kasi nag-fill up lang ako through online application, finill upan ko. And yun, siguro after 3 days, nag-send sila ng form sa akin. Yung form na yun is yun yung makukuha nyo pag nag-apply kayo by post. Hindi ko alam kung magkano, but the online fee is £34. So yan, itatakal natin yun maya-maya. First na gagawin nyo is ano ba tawag doon? Ang first na gagawin nyo is mag-gather kayo ng requirements. Ano nga ba yung mga requirements? So, ang requirements, kasi may kodiko ako dito. Ang requirements is kailangan nyong magkaroon ng passport size photo, kasi yun yung ididikit nyo. Eto, meron akong form dito, but this is not the one, kasi ito yung kay Mr. Wala na akong form nung para sa may provisional driving license. Ito naman kasi is yung mga lorry and bus, kasi D1. Ang tawag sa ito ay D1, kung nakikita nyo. Ay, D2 pala. Kung nakikita nyo, ito ay para sa mga lorry, bus, or minibus driving license. But, ang kailangan natin sa provisional driving license na form is D801A. Yun yung nakalagay sa may form sa ganito, kung makikita nyo. And then, ayun, ganito yung, kailangan nyo ng passport size photo, kasi ididikit nyo sa dito. Ayan, kung nakikita nyo yan, meron siyang lagayan dyan ng photo na passport size, kasi yun yung magiging photo nyo dun sa inyong magiging driving license. So, yun yung kailangan. First, passport photo. And then, kung residents na kayo dito, is kailangan nyo yung BRP card nyo, yung residence permit nyo. And then, kung gusto nyo, kung hindi pa kayo nakakapagpalit ng pangalan, kunwari, wife, kung babae, yun, kung hindi pa kayo nakakapagpalit ng name ng surname, and gusto nyo is maging married name na yung pangalan nyo sa driving license, and ay kailangan nyo ring mag-send ng marriage certificate. Kailangan nyo yung mga original documents, kasi yun yung kailangan nila. So, yun.
Yun yung kailangan nyo. 3 requirements. So, passport size photo, yung BRP card nyo, and then yung marriage certificate nyo kung gusto nyong surname, married name na yung magiging name nyo sa may driving license nyo. Also pala, kailangan nyo maging 6 months muna na settlement visa holder bago kayo makapag-apply ng license. Kasi yun yung isa sa mga requirements nila. Kasi hihinga nila kayo ng address. Tapos kung gaano na kayo nakatagal kung gaano na kayo katagal na nakatira dun sa address na yon. So, pag sinabi nyo yun, less than 6 months is hindi kayo makakapag-apply. So, kailangan 6 months muna kayo dun sa may property na tinitira nyo. So, ayan, mag-proceed na tayo sa may application online. So, sa application online, ilalagay ko sa description below kung saan website kayo mag-apply, kung saan website kayo nyo makikita yung application online na pwede nyong fill upan. And then, after nyong ma-fill up yun, kailangan nyo magbayad ng fee. So, ang driving license fee is 34 pounds. So, yun yung kailangan nyong bayaran para makapag-proceed kayo sa application. And then, after nyong magbayad, meron kayo matatanggap na email na confirmation na na-receive na nila yung application nyo. And then, wait kayo ng mga 2 to 3 days bago nyo ma-receive yung form na i-fill up nyo kung saan nyo ilalagay yung mga requirements nyo together with your requirements. Bali, original ang kailangan nyong isend. Sa pagsisend, so after nyong ma-fill up, so parang ganito din yung form na marireceive nyo, but hindi lang ganito, pero parang ganito yung marireceive nyo, pero hindi talaga ito kasi sa ibang application ng driving license ito. Pero may ganyan din siya, may lagayan din siya ng photo. So, ididikit nyo dyan yung photo nyo. And then yun, kung meron kayong mga iba pang katanungan na nalilito kayo and then gusto nyo magpatulong, is mag-comment lang kayo below at sasagutin natin yan. And then yun, after nyong ma-fill up to, meron doon, bibigyan din kayo ng envelope, may isa din kasamang envelope doon sa may isasend nila sa inyo, and doon nyo ilalagay yung form together with your requirements, yung BRP card nyo, and then yung marriage certificate nyo kung gusto nyo mag-change kung gusto nyo gamitin yung married name nyo. So, ayun, paulit-ulit ako, diba? So, ayan, kailangan nyo rin kailangan nyo rin kumuha ng special delivery envelope like this. Kasi dyan nila ilalagay yung inyong mga original documents na sinend nyo na isasend nila kasi sa inyo yon pabalik. So, kailangan yung bumili nito para merong kayong ilalagay na address dito, yung address nyo sa bahay nyo. And yun, para ma-send nila na ito ang gamit. So, ayun. And then, babayaran nyo siya. Meron kasing mga post office na kailangan nyo nang bayaran. Yung ganito, yung automatic na merong nakalagay na paid. But, meron ding mga post office na ibibigay lang sa inyo for free. Pero kailangan nyo pa rin pag isasend nyo na yon, kailangan nyo pa rin siyang bayaran. So, tulad nito, nakuha ko siya ng free, pero sabi ko, babayaran ko yung post. So, nilagyan nila ng stamp na, ayan, may dalawang 2 pound, may dalawang 1 pound. May isang 1 pound and 1 pound 85. So, nagkakahalaga ito ng 6 pound 85. Yun yung binayaran ko sa mga stamp. Yan, ganyan siya. And then, ayun, ang ginawa ko kasi is, dalawa yung binili ko para matrack ko din kung na-send na ba
sa agency yung mga documents ko kasi nakakatakot baka mamaya kung saan mapunta. So, bumili na ako ng ganito kasi pwede nyo tong i-track sa cellphone nyo. Pwede nyo tong i-track online kung nakadating na ba sa pupuntahan niya, sa paroroonan niya. So, dalawa yung binili ko. Nung sinend ko yung aking form together with my requirements is sa ganito ko rin siya nilagay. And then, sinamahan ko rin siya ng extra na ganito sa loob. So, yan, ganito. Kailangan mo siyang ilagay. Huwag mo kakalimutan na lagyan ng address bago mo i-shoot dito sa may, bago mo ipadala sa kanila. Huwag mo kakalimutan lagyan ng address. Sulatan mo ng address mo para maibalik sa'yo yung mga documents mo na importante, especially the BRP, isn't it? So, ayan, ipapasok mo siyang ganyan together with your application form and then yung mga requirements mo. Send mo sa kanila to and then after nilang ma-receive, ito naman yung gagamitin nila para ibalik sa inyo yung mga BRP card nyo. So, ito yung marireceive nyo. So, yun. Huwag nyo kakalimutan lagyan ng address. Kasi hindi yun masasend sa inyo pag hindi nyo nilagyan ng address at pinadala nyo lang ng ganito. And, bayaran nyo din, guys. Kailangan ganito siya. Meron siyang stamp or di kaya is may nakalagay na paid para ma-send sa inyo. Kasi, syempre, pag nagpadala kayo ng blanco lang na ganito na hindi nyo binayaran yung postage, yung fee, is hindi rin sa inyo masasend. So, yan, kailangan nakabayad and nakalagay yung address nyo para sure na. Kasi may nakikita ako, madaming nagkakamali na hindi sila nagpapadala ng extra envelope, ng special delivery envelope, and then at the end, hindi bumabalik sa kanila yung mga original document kasi yun ang importante, guys. So, yun. As much as possible, gusto nyo talaga makasure is dalawang special delivery envelope and bayaran nyo din yun, dalawa na yun, para sure na marireceive, na matatrack nyo kung nasaan na yung inyong mga documents. So, ayan guys. So, after kong masend yan. So, ayan. After kong masend yung aking mga form, naghintay lang siguro ako ng naghintay lang ako siguro ng mga 1 week yata bago nila isend yung aking driving license. Nasaan na ang aking driving license? So, ayan. Ganyan siya. Itatakpan ko lang yung ha. So, ayan. Ganyan. Ay! So, ayan yung nakalagay. Provisional driving license. Provisional driving license. 10 years. 10 years pala siya valid. Ang kagandahan naman dito pag may provisional license na is pwede mong i-drive yung sasakyan nyo as long as meron kang insurance and as long as pag magda-drive ka is may kasama kang professional driving license holder, which is yung asawa ko, meron siyang yun, pwede niya akong turuan and then pwede ako mag-drive sa road, but sa akin, wala pa akong experience ever ng pagdadrive. So, yun, pwede, pagka may time, yung gano'n, pag wala sa mga parking lot or sa mga daan na hindi busy, pwede niya akong turuan doon ng hindi ko na kailangan kumuha ng mga insurance kasi ang insurance is kailangan yon kahit naka-driving provisional license ka, kailangan mo yon pag nagda-drive ka na sa main roads, ganon, kasi hindi ka makakapag-drive. Pag nahuli ka is hindi ko alam kung kukunin yung lisensya mo or magkaka-points ka or mababan ka na, ganyan. Hindi ko alam, but yun nga, pagka gusto mo mag-drive na sa road and confident ako mag-drive sa road, kailangan kong kumuha ng insurance para ma-drive ko yung sasakyan namin with my
husband sa passenger seat ba ang tawag doon? Oo, passenger seat. So, ayun. And then, another option naman, yun nga, pagka feeling mo is, or pag feeling mo is confident ka na, alam mo na yung mga basic, pwede ka nang ano ba yun, mag-driving lessons. Kasi ako gusto ko yung ganun. Gusto ko muna na matutunan yung basic para hindi naman talagang anga-anga lang ako pagka yung nag-driving lessons ako, baka ako'y kabahan lang ng bonggang-bongga pag ako ay nag-enroll sa driving lessons. And alam ko, driving lessons here is medyo pricey. So, yun, kung pero pwede pwede din naman dumiretso na agad. Huwag ka nang mag-learn ng basic. Pwede mo nang idiretso kasi ituturo din naman sa'yo yun pagka nag-driving lessons ka. But as of now, hindi pa ako nag-aaral mag-drive. So, yun. Pag may time, kasi wala pa ako time sa ngayon. So, ayun guys, kung meron pa kayong mga katanungan na hindi nyo naintindihan sa aking mga pinagsasabi dito, pwede kayong mag-comment below kung ano yung mga tanong nyo and sasagutin natin yan guys. Thank you for watching and sana may natutunan kayo and sana naintindihan nyo ang aking mga pinagsasabi. And ayun, salamat ulit sa uulitin. So, uulitin nating vlog, mga informative vlog about living here in UK. And then, yun. See you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.